Matagal lang may laman ng tiyan niya. Minasal sa akin, sabi daw ay kaya nanghihingi si Ate Glyza kasi parang naglilihi siya. Baka naman po, merong kayo dyan, rambutan. Kaya daw po kayo naggaganon naglilihi ka daw po ngayon? Nalulungkot po kasi ako at nakakatatlong bibi na po kami nalalaglag palagi. Ito na nga kaya ang tamang oras para naman magkaroon ng kapatid, itong si Mark. Kaya't samahan niyo po kami na alamin natin kung ano nga ba itong sinasabi na buntis si Nanay Glyza. Mga kalingap, magandang hapon muli sa inyo lahat at sa mga supporter natin Facebook, supporter natin dito sa ating YouTube channel ay maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta, sa panunood, sa pag-share, sa pag-like, pagko-comment. Thank you so much po sa inyo lahat at syempre, supportan nyo din ang lagi natin kasama, Commander ni Marcos, Alma Vlog naman sa Facebook page. At ngayong araw po ay nandito kami ngayon, kala Tatay Budoy, para po kamustahin dahil bukas yata alis na naman si Tatay Budoy. Kaya lang wala si Mark daw, nandun sa nanonood na nagagawa ng kalsada. Tay Budoy, kamusta po ang pangangalakal mo ngayong araw? Ito po, Okay naman? okay naman po, kaso lang wala pong Delay pa rin? Grabe, hindi nagbaba, hindi ba't po ganun? Hanggang ngayon ganun pa rin yung... Kaya nga po, nag-alis na po ako rito, nagbalik ako rito, ganun pa rin, delay pa rin, babalik ako nga po mamaya. Balikan mo na lang po mamayang hapon at baka naman mamayang hapon ay okay na. Si Mark po ba nag-exam ngayon? Kaninang umaga? Oo nga pala, kasi binigyan ko siya ng allowance siya kaninang umaga nga pala, dumaan siya sa bahay. Kasi yung pong dadaanan ni Mark pumunta school, dadaanan muna yung bahay namin bago makarating siya sa school. Kaya everyday na inaabutan natin itong bata ng allowance niya. So ayun, hindi ko lang alam kung kumusta yung exam ni Mark Opo. Pero anong sabi po ba, nabalitaan kayo kung kumusta yung exam niya? Wala bang nabalita sa inyo si Mark? Wala pa naman po. Wala pang nasabi? Wala pa po. Dapat nakamusta natin tayo kung kung nasagutan ba niya lahat o ano. No? Opo. Kamustahin din po natin yung bata kapag ganyan, lalo kapag ganyang may exam. Para maramdaman niya po na desidido din tayo sa ginagawa niya, Opo. Ganun po tayo. Hoy, nagti-charge kayo ng ilaw. Opo. Ay, salamat kay Tita Margaret na nagpaabot nito. Maganda po ito mga kalingap kasi maano siya, malakas. Lakas Tapos, pwede ka pang mag-charge. Pwede. Tapos may mga ilaw tong kasama, di ba tatay? May mga bumbilya. Tatlong bumbilya. Tatlong bumbilya. Pwede mo siyang ikabit. Kung saang sulok mo gustong ilagay, may ilaw ka na. Tatlong ilaw na yun. Di ba? Hoy Mark, ano yan? Ha? Ang gatong. Saan mo kinuha yan? Doon, akala ko nanonood ka ng Damit ka, kapayat-payat mo na nga ayun lang, kahubad ka pa. Kanina pa kita pinagdadamit Mamaya makita ka ng aso, buling ka. Tawa si Tatay Budoy. Naulabuli ng aso. Si Nanay Glyza, kamusta naman? Ayos lang po. Ha? Ayos po. Okay naman? Kahit na baka hindi pa rin ako mapatawad ng mga hipag ko. Bakit po ba? Nag-message pa rin ba sa inyo? Hindi naman po. Hindi Kaso Mabuti pa sa inyo, hindi nagme-message, pero sa amin nagme-message. ano daw po? Ha? Kaya nga po medyo lahat sila nagme-message kay Commander, kaya nga medyo na-stress si Commander kasi pati daw siya kumbaga nadadamay kasi syempre siya yung may-ari nung account na pinag-message siya ng mga kamag-anak ng Tatay Budoy. Kaya na-stress din si Commander sa mga sinasabi nila. Ay, masabi ko naman sa kanila, yung ginawa namin, sana mapatawad naman na kami kasi wala naman kaming intensyon na kayo ay ganyanin. Kung ano man ang nasabi ng anak ko, binabawi na nga namin nga talaga. Humihingi naman kami ng tawad sa inyo. Sana naman wag na kayo magpara at na yung ding inaanuhan nyo, minemessage ninyo ay nai-stress din. Katulad din namin, lagi rin kami nai-stress dito dahil yun nga, lagi kaming nagkakaproblema dahil nga iniisip namin na kayo ay laging galit sa amin. Pero sa amin talaga, hindi naman kami yung tipo ng taong kami ay nanluloko. Nanay, lilinawin natin sa mga viewers natin. Ano po ba, Nanay, yung hinihingi ninyo ng
ng patawad dito po, yung nasabi ni Mark sa chat o nasabi po ni Mark sa video natin? Yung nasabi sa video ng anak ko ay patawarin mo na kami. Kung ano man yung nasabi namin sa inyo ay humihingi naman kami sa inyo ng tawad. Mapatawad naman nyo na kami. Kasi kami naman ay tao lang din naman na nagkakamali. Oh, yun. Tama yun. Na dapat tinatama ang pagkakamali. Dapat move on na rin. Magpatawad na kayo. Mag-move on na kayo. Kasi kami, kung tutuusin, kung alam nyo, baka masagasaan ka dyan. Kung alam nyo lang kung anong nilalaman ng mga chat ng mga pamangkin mo at ng anak mo. Nanay, kung para sa akin, kung ako po yung nasa ganong sitwasyon, kung ako yung nandun kala sa mga mag-anak ni Tatay Budoy, pagbibigyan ko po kayo ng ng pagkakataon o papatawarin ko po kayo kasi tao lang nga, sabi nyo. Tama yun, tao lang din talaga kami na nagkakamali. Yung pagkakamali na yun na dapat na tinutuwid din namin, dapat mag-move on kayo. Wag ninyo na kung ano-anong sinachat nyo dyan sa tao kasi problemang pampamilya, dapat kayo ang nag-aayos. Tayo na lang ang mag-ayos kasi nai-stress din yung nagbablog sa amin, nai-stress din kami dahil yung mga comment ninyo kasi nasasaktan din kami. Tao rin kami, hindi kami hayop na para hindi masaktan. Oh, yun. So sa mga family ni Tatay Budoy sa side mo, sana daw mapatawad na si Mark kung ano man yung nasabi ni Mark. Ganun din po ang gusto kong sabihin. Sana po ay mapatawad din po kami. At sana po ay alam ko naman po na yung pamangkin ko ay hindi naman sila mga nanghihingi sa akin. Sana po ay mapatawad niyo po kami sa mga nasabing hindi maganda. Ganda ni Mark. Okay. Apo. May tatanong lang ako, Tatay Budoy, kay Mark. Halika, Mark. May tatanong lang ako sa iyo. Saan mo ba nakuha yung idea na yon na bakit nakapagbitaw ka ng salita na si Tatay Budoy ang kinikita ay napupunta sa mga pamangkin ni Tatay Budoy na siyang kinagalit ng mga kapatid ni Tatay Budoy? Paano mo ba nasabi yun? Kahit dati pa naman po, ganun din naman nangyayari, pero di naman po sa dati lang po yun, nung kabataan pa namin po, nahingi kami kay Papa. Hindi, ganito Mark, hindi naman ikaw nga. Ang tinutukoy mo kasi sa dati, sa sinabi mo, ay yung kinikita ni Tatay Budoy, sabi mo ay napupunta sa mga pamangkin ni Tatay Budoy. Kaya nagalit yung family ni Tatay Budoy, yung mga magulang ng bata na tinutukoy mo kasi hindi daw yung totoo. Saan mo ba nakuha yung ganun? Yun lang naman po ang namin ay akala lang po. Kaya di na nauwi na kasi, kaya di po nauwi si Papa. Pero yung mga pero wala bang nagsabi sa iyo na ganito ganyan na binibigay ni Tatay Budoy ang pera sa mga pamangkin? Wala naman. Wala naman po. Okay. Ganito Mark, ito yung lesson ngayon para sa iyo. Sa susunod, kahit sino mang tao, basta wala pa tayong kasiguraduhan sa naiisip natin, wag muna nating bitawan. Lalo na nasa camera, maaaring mapanood nila, alam naman nating nanonood sila sa inyo. Dahil kapamilya nyo sila, malalaman nila kung ano man yung sinasabi ninyo. Kaya isipin muna natin na mabuti bago tayo magbitaw ng salita, no? Alamin muna. Alamin muna natin kung totoo talaga, kung confirm natin na totoo talaga, di pwede nating sabihin dito nang sa ganun baka ma-realize nung family ni Tatay Budoy na oo nga naman, may pamilya si Tatay Budoy, sa kanila dapat ito, hindi sa mga anak ko. So, ibig sabihin wala naman palang kasiguraduhan na pinagbasihan si Mark. Opo. Wala. Okay. Ako kasi yan anak ko na alam mo anak na nanonood sila. Kung anong sasabihin nun, masakit sa pandinig. Kahit tayo ay sinaktan ng anak niya, masasaktan din yung ina kasi hindi nila alam ang totoo. Sa totoo lang, simula't simula nung umalis si Unad, ni isang kusing hindi na nagbigay si Unad. Ay ngayon nagchat si Daniel na nagbiro lang ang anak ko na, nanay baka naman meron ka diyang yung bagang pasaring lang yung kasi may puno doon ng rambutan si mama, yung biyanan ko. Sabi ko kay Daniel, chat mo nga si mama kasi nagpadala si Unad ng pera, hindi kami manghihingi. Baka
biro lang sa amin yun na sabi ko kay Daniel, chat mo si nanay. Baka naman meron ka dyan nanay na rambutan, padala mo kay papa. Saka baka meron ka dyan gulay na niluto, ay hagisan mo na lang kami para may ulam. Yun ang biro namin dun sa biyanan ko na chinat si Daniel nung pamangkin ni Unad na ano na kayo, hindi na kayo nagtigil, hingi na lang kayo ng hingi. Doon kami nabigla sa chat niya. Nakala Kumbaga, ko si mama ang nag-chat. yung pong biro nyo sana lang ay masyado nilang dinibdibo sineryoso, ganon. Sinabi mo daw na naglilihi ka yata. Wala akong sinabi. Nanay Glyza, bakit po nasabi na kaya daw po kayo naggaganon naglilihi ka daw po ngayon? Hindi. Yun yung sinabi nung nag-chat. Ha? Naglilihi ka daw. Ang sabi ko, baka naman meron ka dyan mama ng rambutan. Ay, mahilig ako talaga sa rambutan, sa totoo lang. Bakit niya po nasabi yun, nanay, na nangihingi daw kayo kasi sinabi mo daw na naglilihi ka? Wala akong naimik na naglilihi ako. Sabi si mama. Ang sabi ko, baka naman po meron kayo dyan rambutan. Pahingi naman. Yun po yung sinabi ninyo. Okay, tanungin nga natin saglit si Commander. Yun lang ang sinabi ko talaga. Saan ba, Commander, yun ng minessage sa iyo? Oo, minessage sa akin, sabi daw ay kaya nanghihingi si Ate Glyza kasi parang naglilihi siya. Nabanggit yun, nasabi yun nung nag-chat sa iyo? Ay, grabe. O, yan po, yan sila. Na ganun. Ang sabi ko, baka naman meron dyan. Hindi ko naglilihi, hindi sana matagal lang may laman ng tiyan niya. Saka, Diyos ko po, Baka magtaka si Tatay Budoy, wala dito, naglihi si Nanay Glyza. no. Hindi ako babaeng na iniiwan ng asawa ko kung sino-sino ng lalaki. Baka mag-iba ang isip ng mga naman mga yan. Kaya ako nangihingi sa totoo lang talaga, yun na ilambing ko kay mama. Chat mo lang yun. Nilalambing ko lang yung matanda na baka naman mama, baka meron ka dyan. Kahit konti, hagisan mo kami. Okay. Pati Pero, nga gulay. Tatay Budoy, Po. hindi naman buntis si Nanay Glyza? Ay, hindi naman. Ha? Hindi naman po. Isang araw. Ano yun? Ay, nireregla ka pa baga Nanay Glyza? Akala ko baga po, menopause ka na. 36 na lang ako. Ay, 36 ka pa lang baga? Kala ko naman Tatay Budoy, magkakaroon ka na ng junior. At sana nga, magkaroon Sana na nga, kami ng magkaroon junior para hindi na maghinala sila. Oo. Ano Tatay? Sipag-sipagan mo kasi Tatay. O, pabayaan nyo Ay, pa. lagi siyang wala. Oo, laging Pabayaan nyo pa at Ang katabi ko lalabulabuhin lagi ko. si Daniel. Lalabulabuhin ko na lang mamayang gabi para makamawi. Pero Tatay Budoy, hindi ba talaga totoo na naglilihi ito si Nanay Glyza? Ay, hindi po. At kasi po malalaman ko rin po yan pag siya naglilihi, tamlayin yan. Okay. Hindi makakagawa ng ayos. Paano mo dyan. Tatay nalaman hindi mo naman naabutan nung naglilihi siya kay Mike? Ay, ano na po yan? Tao na po yan nung dumating ako sa buhay niya. Oo nga, paano mo po nasabi na tamlayin si Nanay Glyza pag naglilihi? Kami Ayun po. na gano'n, parang nalaglagan na rin kasi kami ng anak niya. Kaya Ni Tatay Budoy, muntik na pala kayo magkaanak? Pantatlong laglag na. Ay, ganun? Opo. Kaya medyo nalulungkot po kasi ako at nakakatatlong bibi na po kami nilalaglag palagi. Grabe, kawawa naman pala sila Tatay Budoy. Baka naman po Tatay Budoy buo na sinusubrahan mo pa rin. Sana all mo na sinusubrahan. Baka naman po Tatay kasi imbis dalawa lang yung kamay nilabulabo mo naging 4. So, sana nga magkaroon Tatay na Budoy, kami. ibig sabihin nalaglag pala? Opo. Nalaglagan pala kayo? Opo, 3 beses po nalaglag yung baby. Grabe. Baka po hindi ko pa oras magkaroon ng baby. Ay, sana all. Hindi mo pa oras magpi 50 years old ka na. Grabe naman sa hindi pa oras. November 6, malapit na. Oo, malapit na yung birthday mo. Uwi ka dito Tatay ha? Opo. Sa birthday mo. Opo. Ha? Opo. Mabiyayak mo bukas ay. Mabait si Tatay Budoy. Regalo ko ito kay Tatay Budoy, damit na ito ay si Mark na nagamit. Iba talaga ang tatay po, Tatay Opo. Budoy. Ayun po yung binigay ko na po sa kanya kasi gusto daw po niya yan. Ikaw po ba Tatay Budoy kay Mark bilang stepfather kanya? Ikaw ba yung klase ng tao Tatay Budoy na yung tipong isusubo mo na lang ibibigay mo pa kay Mark? Ay, Ganun ka opo. bang klase ng tao Tatay Budoy kay Mark? Opo, ganun po. Sigurado ka Tatay? Opo. Tanungin ko daw si Mark, totoo ba yung Mark?
Opo, ako lang din namimigay po ay. Ah, Rich kid po kasi ako. ano mo naranasan na, Mark? Kailan mo naranasan, natatandaan mo na yung tipong walang-wala kayo, nakakainin na lang ni Tatay Budoy, binigay pa sa'yo? Nung nasa Santa Elena po kami, nung anong araw pong yun lang pera po talaga nung kami po ay yung bata ko ay pinakang gusto ko po niya yung bagang mangunguha ng gulay na gabi, bibinta ko sa palengke. Bibenta mo? Opo. Okay, tapos nung mga time na yon, walang-wala kayo. Opo, Tapos ano yung nagdilin siya, ano yung ginawa ni Tatay Budoy na ibinigay sa iyo? nagdilin siya po siya, tapos binila niya po ang tinapay. Ay, Binigyan po ko. ganun. Pero siya wala siyang tinapay noon, mga time na yun. Isa Opo. ibinigay niya lang sa iyo. Opo, nagdilin siya din naman po ko nun. Grabe. So, yan ang tatay na Tatay Budoy. Opo, opo. Kaya mo Tatay Budoy, hindi pa huli ang lahat. Malay mo, kagaya nga ni Maria, matanda na, nagkaanak pa. Oo. Diba? Kung kaloob ng Diyos, ano Tatay? Opo. Kamalay mo si Nanay Glaze sa mga anak ng triplets. Isahan, di ba? Sana all. Okay, si Tatay Budoy. Oh, masaya si Tatay Budoy din kapag nandito sa pamilya niya. Doon ba Tatay, okay ka naman? Masaya ka naman doon? Sa Santa Elena? Medyo po, masaya rin po. Pero mas naisip mo to sila. Opo, Tumuhanap mo. naiisip Ay, po ako sila. nga pag wala ito halos hindi ako makatulog pag gabi. Ganun ka rin ba Tatay? Opo, Ano ako niyan? natulog pa ako. Baka nagiinom ka doon. Ay, hindi pa. Bawal po. Inalis ko na po yung pag-inom ko dati. Nagiinom pa ako. Pero ngayon po, hindi. Inalis ko na po yun. Okay, mabuti yung Tatay kung wala nang bisyong pag-iinom. Kasi sayang din yung bibili mo pa ng alak. Kaya nga Sana po. all naglilihi. Oh, naglilihi ka daw pala nanay. Sana all Oo, halo na lang, naglilihi. naglilihi. Sana magkatotoon na. Sana nga magkatotoo na Tatay. Oo, Pero ngayon ko para- lang nalaman na 3 beses pala kang nakunan si Nanay Glaze sa iyo. Opo, 3 beses na po. Grabe Sayang. Sa sobrang na rin sigurong stress Stress. sa Santa Elena. Yun yung mga time na yun, nasa Santa Elena pa kayo. Opo. Nung naglilihi si Nanay Glaze. Opo. Kapag stress po talaga, may chance po talagang mawala ang baby. Isa dito, dalawa sa Santa Elena. Kaya dapat po kapag nagbubuntis talaga, huwag masyadong stressin yung misis mo. Oo. No? Hindi naman po. Siguro sa sobrang na rin minsan ay wala na rin ako kasing katigil-tigil ng kakakot siya sa palibot. Ayan. Nanay Glaze, may gusto lang po ako sa inyong tanong. Sana wag ikasama ng loob nyo. No? Ito, pinagbibigyan ko lang yung mga comment po ng viewers natin. Nasabi nila, bakit daw po dati mas masipag kayo? Sa nakikita lang nila. Nag-ano-ano na rin naman ho ako at gawa ng kailangan ko na rin talaga magparatanim at gawa ng wala na akong diyan. At saka ang problema ko kasi yung mga itinatanim ko kinakain ng uod. Malalaki po yung uod po ay. Pero wala naman si Nanay Glaze ang pinagbago kung ano yung sipag dati, ganun pa rin ba? Abay, wala Wala akong naman, katigil oh. Sabi ni Mark, din sa ganun pa rin naman bahay, daw. sa totoo lang. Kahit po ako. Si Nanay Glaze kasi dati, nandun sila nakatira sa talyer, obligado siya dong gumalaw, di ba Nanay? Kasi nandun yung boss nila, doon sila nakikitira kasi sila doon. Dito naman, ang gawain ni Nanay Glaze dito, lahat ng gawain bahay. Kaya nga lang, kung minsan Nanay, wag mo nang i-delay yung mga damit ni Mark na uniform. Kasi obligasyon po din natin yun. Ikaw naman Mark, pwede mo din gawin yan. Malaki ka na. Pwede ka din maglaba pagkadating mo. Paglabay nito. Pwede, ba't ayun yung paglabahin Nanay? Paano po siya matututo? Pag nag-college po ito, halimbawa, mag-solo sa boarding house, sino po maglalaban ng damit? Tatawagin pa kayo. Oo. Di ba? Kaya turuan niyo po siya maglaba Nanay kung paano yung tamang paglalaba, ha? Marunong naman siya maglaba kaso ang problema iba yung laba ko at gawa ng Yung laba mo at laba niya. Kaya nga po, ituro mo sa kanya kung ano yung tama. Marunong nga Para po pares ako kayo ng paglalaba, ano? Marunong naman po ako maglaba. Okay, gawin mo Ayaw Mark, lang po marunong ka naman pala para hindi ka nagiging rason ng pag-absent mo yung walang uniform. Ay, di na nga po Ha? mabsin. Di ka Nag-test nga po nag-absent. kanina umaga. Okay, kamusta yung test mo? Ayos lang po, pangmaga po kami. Okay naman, nasagutan naman lahat. Opo. Very good. Okay. Ngayon may dala tayo mga kalingap ditong bigas kala Tatay Budoy para po pag alis ni Tatay Budoy bukas ay hindi na po problemahin nila Nanay Glaze yung bigas nila pang saing. Bigas natin. Ang bigas, dali natin doon. Bigyan natin to kala Mark para kahit paano po hindi nila ito problemahin. Sige lang, okay lang. Magkala naman. Okay. Ngayon Tatay Budoy ay anong oras ka ba bukas pupunta ng Mga alas 4 po.
Alas 4 ng madaling araw. Opo. Okay. So mga kalingap, bukas wala na naman si Tatay Buddy dito. Sa susunod na mag-vlog tayo dito, si Mark na lang ulit, tsaka si Nanay Glyza. So siguro naman dadalas-dalasan na ni Tatay yung pagbisita dito. Kasi nga nalulungkot tong mag-ina niya. Kami nga palang, yung mga klase ko nga po pala nagtatanong kung nasa na daw po yung cameraman na pangalan na si Kieran. Ay sabi ko nga po ay ngayon ay nagtatrabaho na dyan po sa ginagawang kalsada. Kasi si Rans mga kalingap sa mga nanood din kay Rans, nakasama natin. Minsan nauutosan pa natin yan na mag-vlog dito. Ano po siya, nag-aaral siya ng welder. Kasi yun po talaga yung gusto niya, yun yung isa sa pangarap niya. Yung makapag-abroad siguro at maging welder sa ibang bansa. So yun, kaya hinayaan natin siya na ito pa rin yung kagustuhan niyang pangarap niya. Kakamiss din po si Terence. Di punta mo si Rans kung nasaan siya ngayon. May gawa po yun. Okay. So sige, Tatay ha. Opo. Ibigyan kita na mamaya ng pampamasahe mo para makaano ka ha. Opo. Okay. Mga kalinga, papunta na din tayo at syempre, salamat sa magandang panahon kay God at nakapunta tayo dito nang hindi umuulan, nang hindi tayo basa. Okay, salamat din kay Commander na kasama natin ngayong araw. At sana i-subscribe nyo sa mga hindi pa nakasubscribe, Commander ni Marcos at Alma Vlog sa kanyang Facebook page. At ilalagay po natin yung link nasa comment section. I-click nyo lang po at diretso na po yan sa kanyang Facebook page. At syempre ang inyong lingkod, Marcos TV Channel, huwag nyo kalimutan. I-click nyo na po yung subscribe sa baba. Maraming salamat po. God bless. Huwag palain po kayo.